natin subukin ang Diyos. Balik, ito nga, sinagot ko yan ng Panginoon at ang kanyang ginawa. Pinaghawakan ang salita ng Panginoon at hindi po nagdalawang isip ang Panginoon sa Kristo para po ito ay ganyan. Pagsabihan ang kaaway ko natin sa tanas. Ito po ay ang text sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Ito po ay nakapokus sa story o sa istorya ng ating Panginoon sa Kristo nung po siya ay nagkaroon ng prayer and fasting. 40 days and 40 nights or 40 nights and 40 days. Siya po ay nagkaroon ng encounter sa kaaway natin si Satanas. Face to face niya po mismo ang Diablo kung paano siya tuksuhin. Kaya nga madaling sabi, bakit po ginawa ito? Dahil po nakitaan ng Diablo na ang ating katawang lupa ay mayroong kahinaan. At dito natin malalaman kung paano po ito na magtagumpayan ng ating Panginoon. After 40 days of fasting, si Kristo ay nagkaroon ng encounter sa ating kaaway. At doon po siya na nabigtokso. Dahil nakakita si Satanas ng butas sa katawang lupa. Diba? Bakit po ito sinasabi lagi ng Diablo? Kay Christ, sabi niya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ng mga mundo. Bakit niya po ito inasabi? Bakit niya po naisara ng sabi ni Satanas na kung ikaw ay anak ng Diyos? Bakit po ito sinabi? Mga kapatid, malalim ang pagkaunawa ng Diablo. Gaano niya ito nalalaman kung bakit niya ito binanggit at talagang yun ang pinagbato niya. Ang pinagbato niya kay Christ noong panahon. Si Eva, si Adan, at si Eva, ay ganun din ang ginamit ng Diablo. Sa Genesis, nung siya ay tuksuhin ng Diablo si Eva, totoo ba? Kapag kumain ka niyan, totoo ba na talagang pinagbawal niyan? Napakatamis ng salita. Dahil alam ng Diablo ang isang bagay na ginagawa ng Kristiyano o ng likod ng Diyos na ito ay para sa kapurihan ng Diyos. Nalalaman ng Diablo sa ating mga gawa, sa ating mga pagkilos, kung ano ang sentro ng ating ginagawa. Si Christ, nung siya po ay nagkaroon ng prayer and fasting, nalaman kagad ni Satanas ang sentro ng kanyang gagawin. Ano yung purpose na yun? Ano yung purpose ng kanyang prayer and fasting? Dahil po sa malaki ng ministeryong kakaharapin ng ating Panginoon. Dahil po maraming bulag ang makakita. Maraming tingin ang makakarinig. Maraming mga sakit ang gagaling. Maraming lupo ang makakalakad. Yun ang isa sa nakita ng Diablo na maraming taong maliligtas sa ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Kung babasahin po natin sa chapter 1 ng Matthew, dito pala natin nakikita ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos at ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ano yung plano ng Diyos sa sangkatauhan?
para iligtas ang makasalanan. Para dalhin sa kurungan na kalalagyan ang tao kung saan inilagay ng Diyos doon sa kanyang presensya, doon sa kanyang bigaya, sa kanyang lugar na kung saan kasama niya ang kanyang nilikha. At ayaw ng Diablo yun na makita at mapunta ang tao sa piling ng Diyos. Doon pala, nagkaroon ako ng pagkilos ang Diyos sa buhay ni Mary kung paano po ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo through the power of the Holy Spirit. Si Mary ay nagdalang na. At kaya nga po, nung isilang ang ating Panginoon, nakita ng Diablo na yun na ang butyan kung paano po iligtas ang maraming makasalanan, ang sangkatauhan. Kaya galit ang Diablo. Kung nasa inyo mga kapatid, pagkatapos ng water baptism by Christ, nung siya'y nabautismuhan sa ilog Jordan ni John the Baptist, ano nakita ni Christ? Bumaba ang Espiritu ng Diyos na gaya ng kalapati at nanahan sa ating Panginoon. At doon siya, pagkatapos nun, napuspos ang Panginoon, nagkaroon siya ng prayer and fasting. Ano yung purpose niya? Dahil po sa malakihang ministeryo, gagawin ng Panginoon na ang mga tao akayin at ibalik sa Diyos. At ayaw ng Diablo na mangyari yun. Kaya, ang muling sabi doon sa chapter 3, verse 17, na sinasabi, bakit po sa natanong sa inyo kanina, na bakit ginagamit ni Satanas? Ikaw ba, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo, pinapay ang mga bato. Bakit niya po yun ang pambato niya? Bakit yan mismo ang ginamit sa kanya? Dahil mismo ang Ama nagsabi at nagsalita sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sabi dito sa verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos ko kinaluludan. Doon po si Satanas nagngit-ngit sa galit. Bakit? Si Kristo ay dineclare mismo ng Diyos Ama na lubos niyang kinaluludan. Lubos kong kinalulug, ito ang aking anak na lubos kong kinaluludan. Kaya ginamit ang Diablo after ng water baptism. Nagkaroon na sa kalagitnaan ng prayer ng fasting ni Christ, nagutom siya. Diba? Ang sabi dito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoy ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw, 40 gabi. Kaya siya ay nagutom. Diba? Tayo nga, nag-prayer fasting lang tayo ng simula 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Halos 7 hours lang. 7 hours lang ang prayer fasting natin, pero gutom na tayo. Sino na nakadalo sa prayer fasting? Kaya every last Saturday, dumalo kayo para malaman nyo kung ano ang prayer fasting. Ano ang nakaramdaman ng isang taong nag-aayuno? Mga kapatid, dito naglalaban ang spiritual na aspecto ng buhay ng tao at ng ating physical, ng ating flesh. At nararanasan natin ang gutom. Kumukulo yung tiyan natin pag walang kinain. Pero si Christ, 40 aldaw, 40 banggi, daing tubig, daing kakan, daing malulo, ano mga nabagay. Pero doon po, nagkaroon ng pagkakataon sa Satanas para tuksoy si Kristo. Anong ginamit niya? Matalino ang Diablo, di ba? Matalino
kung ikaw ang anak ng Diyos. So, di ba? Inulit lang yung sinabi ng Diyos. Kaya ang Diablo magaling. Ahas, matandang ahas na mandaraya. Kaya maraming Kristiyanong nadadaya hanggang ngayon. Sa loob ng church, nadadaya pa. Kristiyano na matagal, nadaya pa ng Diablo. Huwag na tayo lumayo. Si Adan at si Eva, nadaya ng Diablo. Kaya na pambago ng kaaiwal, ng kaaway natin sa Satanas, para ang tao hindi makalapit sa Diyos, tutuksoy niya ngayon. Ikaw ba ay totoo ng born again? Ba? Minsan, sinasabi ng Diablo, ikaw ba? Totoo, Kristiyano ka na. Sige nga. Patunayan mo na Kristiyano ka na. Papadala ka na ngayon ng mga magsubok. Ha? Sa pamilya mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, minsan ginigipit ka. Minsan sa financial, minsan sa sakit ng karamdaman. Totoo ba na ikaw ay Kristiyana? Doon mo po mapapatunayan ang buhay Kristiyano. Nang tayo po ay malalim at tayo po ay lumalakad sa kapangyarihan at salita ng Panginoon. Ano ang sekreto ni Kristo? Ano ang sekreto ni Christ para siya magtagumpay? Only the Word of God. Ginamit ni Christ ang salita ng Diyos. Bagamat ang Diablo gumagamit din ng salita, ang sabagat nasusulat din naman, aalalayan ka ng iyong makaangin para hindi ka matiro sa mga batong yan. Ano sa sabi ni Kristo? Lumayas ka, Satanas! Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Nasusulat din naman. Ba? Kaya nga po, importante sa atin ngayon ang ating personal devotion. Na doon lamang po tayo lumalalim, mayroon tayong pinangahawakan na salita ng Panginoon. Once na dumating ang pagsubok, pinukso tayo ng Diablo, mayroon tayong panlaban sa Kanya. Amen? Yun ang purpose. Kaya po, number one, temptation of physical needs. Dahil sa kahinaan natin, doon tayo natutokso. Minsan ang tao sobrang pagkakailangan, pinagpapalit na ang gawain ng Diyos. Lord, sorry, wala akong ito. Kailangan ko muna magtrabaho. Lord, sorry, wala ko muna para sa pamilya ko. Lord, sorry, kasi mahalaga kaibigan ko. Lord, sorry, may mahalaga kasama ko. Dahil sa pangangailangan ng ating laman, ng ating physical na mga katawan, iniiwan natin, nalilimutan natin kung ano ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Remember, verse 3, ano sabi niya? Sinasabi dito sa salita ng Panginoon, siya ay nag-ayuno sa loob ng 4 araw at 4 gabi. Siya ay nagutom. Verse 3, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang pinapay ang mga batong ito. Imagine. Sinusubukan talaga. Pero, nag-declare na ang ama, in-announce ng ama, yan ang anak kong lumutong pinalulugdan. Kaya nga ang Diablo, siya ang matandang ahas sa mandaraya na pwede niyang pilipitin ang salita ng Diyos para ikay maniwala. Si Eva, natokso dahil ano? Hindi daw po yan iba. Pag kumain ka niya, masarap. Masarap yan iba, kainin niya. Hindi totoo sinabi na mamamatay ka. Diba? Si Eva naman. Oo nga, no? Tikman ko nga. Kung tinikman ni Eva, ay wow, sarap. Ang tamis.
Ganun ang tao. Dahil sa matabi sa salita, nadaya. Ano? Ganun ang tao. Nadadaya. Dahil ano? Wala siyang panlaban ng salita ng Panginoon. Kung ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, everyday, magtatagumpay tayo sa pagsubok. Amen. Hindi tayo magibigo kung tayo nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Meditation, physical. Verse 4 ang sabi dyan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Alin ang salita ng Diyos? Alin? Nasaan ang bibig ng Diyos? Nasaan ang bibig ng Diyos? Nasa atin ako. Pag binasa mo ito at binukas mo ang bibig mo, sino na ngayon ang naririnig mo? Yung boses mo. Kaya, ang salita nagbibigay ng tagumpay, nagbibigay ng pagkain ay ang salita ng Panginoon. Spiritual na pagkain mo natin ito, mga kapatid. Kaya kung wala tayong salita ng Diyos, puro tayong mangundong bagay, wala na tayong panahon mag-aral ng salita ng Panginoon, di magbasa tayo na wala na, anong pangahawakan natin salita? Kaya nga, ako'y natutuwa sa inyo mga kapatid, na lagi tayo nagkakaroon ng panahon para mag-memory verse, para mag-study ng kanyang salita. Yun ang ating pagdata. Alam natin sa Ephesians, walang iba kung ginamit ang Diyos para magtagumpay tayo, kundi ang kanyang salita. Tignan mo ginamit ng Diablo, ginamit din. Pero sinabi ni Kristo, sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Una niya. Una ang Diablo. Doon siya nagkamali. Una ang Diablo. Sa ating pangailangan, sa ating physical lang tayo na bubuhay. O sa mga bagay na dito sa mundo. Pero hindi niya alam. Dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, kaya tayo nabubuhay. Amen. Nabubuhay tayo dahil sa salita ng Panginoon, hindi po dahil sa anong bagay. Kung wala ang salita ng Diyos, wala tayo ngayon. At wala tayong buhay. Bago ko na sabing walang buhay. Ang mga taong hindi nakilala sa Panginoon at wala sa Diyos ay tinuturing na patay sa harapan ng Diyos. Ang mga taong nasa Panginoon at naglilingkod sa Diyos, may mananampalataya sa ating Panginoon Kristo, ay iyan po ay tinuturing na buhay sa harapan ng Diyos. Lumalakad na sila sa iba ng mundo, pero patay sila sa paningin ng Panginoon. Pero sumbi, itong mga palabas sa TV, naglalakaw sila, buwan naghihirap sila, pero ganun sila. At kaya ang taong mayon sa Panginoon, ganyan na ganyan ang tao wala sa Panginoon. Kapag wala sa Panginoon, patay sa harapan ng Diyos. Pero tayo lahat, binuhay ng Panginoon dahil sa ating pagsunod at paglilingkod. Pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya karamihan ngayon mga kapatid, natatalo ang tao sa pangailangan. Kaya umaalis, kaya nanghihina, kaya naghihiwalay dahil po sa mga pangangailangan. Hindi lamang kung ito ang nakita. Yun ang nakita ng Diablo sa tao kung bakit kay bilis na matangay ang tao at tumalikod sa salita ng Diyos ang tao dahil sa pangangailangan. Di ba? Hindi kailangan ang mga naranasan natin. Hindi kailangan ang mga nasaksihan natin at na-experience natin sa mundo ito kung paano malaking ang pagkilos ng Diablo sa mga tao walang pananampalataya. Mabilis na makahatak ang salitang ni Satanas na imbis sa salita ng Diyos. Subukan mong mag-share ka ng gospel dyan sa labas. I-ignore ka lang. Dadaanan ka lang, tatawanan ka lang. Kahit na mag-post ka lang ng word ni Lord,
Walang tumitingin eh. Bibihira lang tumitingin pa mga Kristiyano na. Subukin mo mag-upload ka dyan, mag-post ka dyan ng kalokohan na nakakatawa, na walang kwenta ang tao, tuwak-tuwa. Kasi ano, nakakakuha sila ng pangangailangan nila sa kanilang physical na katawan. Natutuwa sila sa kanilang buhay na kalaman. Diba? Yan ang reality ng mundo. Kaya nga mag-ingat tayo. Ang akala natin ang social media, ang Facebook, ang messenger, o ang sa internet, hindi nakakatukso. Nakakatukso po ito. Kaya nga maraming mga nagsasabi na medyo extreme sila sa kanilang pananampalataya na hanggang maaari huwag tayo magamit ng internet, hanggang maaari huwag tayo gumamit ng cellphone. Dahil yun ang pintuan kung paano matukso ang tao. Totoo naman. Pero, hindi naman lang ang kahulugan na talagang hindi ka nagagamit nito. Dahil may magandang purpose din ang cellphone kung paano ko ito gagamitin at makakuha ka ng magandang informasyon para po sa paglago sa espiritual mo. Kaya hindi lang lahat dapat kailangan balance ka. Alam mo masama, siyempre hindi mo nagagawin yun. Alam mo nang hindi makakabuti sa iyo, dapat hindi mo nagawin yun. Nasaan ang katalinuhan na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Doon tayo nabibita, doon tayo nahahatag ng kaaway sa kahinaan natin, sa pangangailangan natin sa ating katawan. Hindi na tayo maglayo sa ating mga financial, pag nag-iibig tayo. Minsan, gumagawa tayo ng sarili natin hakbang, pupunta tayo saan para lang makakuha tayo ng ating pangangailangan. Ganun ang buhay ng tao. Pero sabi nga ng Bible sa awit 37, huwag kang mabalisa sa mga tao masama. Huwag mong kainitan ang mga libo nilang gawa. Sapagkat katulad ng damo sila'y malalagdag. Sa alin, umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin, mananahan ka sa ligtas na lutain. Yun ang plano at napakagandang plano ng Diyos. Kaya sabi ko nga, kung titingin ako sa material na bagay, tayo, kung titingin tayo sa material na bagay, wala tayo rito. Ano naman makukuha natin dito sa church? Diba? Kung isipin natin, kung laging materialistic lang tayo, ano naman ang makukuha ko mapapala ko sa simbahan? Wala naman ako makukala dyan, hindi naman ako bibigyan ng sakil ng bigas dyan. Kung titingin tayo sa ating physical na pangangailangan, sa ating material na pangangailangan, ay wala talaga tayong makukuha. Pero kung titignan natin ang biyaya na Diyos sa iyo, spiritual na bagay, ay maraming biyaya ang matatanggap natin. Amen? Yun ang kagandahan po na may alam. Tandaan, kung ang diablo ay matalino, mas matalino po tayo. Amen? Dahil tayo ay anak ng Diyos. Tingnan mo si Kristo. Dinilala ng Diyos, Ama. Iyan ang lubos kong. Anak kong lubos kong kinalulugdan. Anong ginawa ni Kristo? Ginamit niya ang talino niya. Kaya walang Kristiyanong bubo. Walang Kristiyanong lalampa-lampa. Amen? Walang Kristiyanong mahina-hina. Pakunti lang, iiyak na. Hindi mo gano'n. Kailangan umiiyak tayo doon sa tama. Dahil ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Pero kung di salita lang, tatalunin ka ng diablo. Alis yan. Iiyak ka na. Nasaan ang kapangyarihan na binigay sa isang Panginoon? Si Kristo ay matalino. Ginamit niya ang salita niya. Kung paano tayo magiging matalino? Ang sekreto po ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, paglagay kayo sa packet ninyo ng verse, ako ginawa ko yun. Nung ako'y baguhan, nagsusulat ako ng verse. Lagay ko sa wallet ko. Pag kumukuha ko ng pera, nakikita ko yung verse. Wow, nagpapalagay sa akin. Lord, ito ang salita na nagpapalaga sa akin. Ganun lang sekreto. Maraming paraan para ikaw lumago. Pero kung hindi mo gagawin ang the best para kay Lord, mananatili lang tayo sa kinalalagyan natin. Hindi tayo uulan. Gusto mong lumago at maging matalino? Gawin na! Gawin na natin ang sekreto na ginawa ng ating
Panginoon. Ginamit niya, pinahawakan niya ang kanyang salita. Amen. Nasusulat din naman, Satanas, lumayas ka! Huwag mong subukin ang Panginoon ng Diyos. Pero kung tignan pa lang pa, ha? Ano sabi mo? Tapos, yari ka na. Sinabi na sa iyo ng Diyos, nasa iyo ng salita ng Panginoon, ha? Ano nga yung brad? Paano nga yung brad na may hindi ganyan resisting? Tapos, tatawanan tayo ng Diablo. Yun ang gusto ko sa iyo, malilimutin ka na. Good, very good, yun ang gusto ko. Huwag ka na din mag-reverse. Tignan mo lang siya kung lumalaroon ka lang din ng mga tiktak-tiktak. Diba? Ganun sa talas, ganun sa mag-accuse. Diba, mahina ka naman talaga mag-reverse. I-accuse ka pa rin sa talas, mahina ka, huwag ka na ganun. Kaya mo na, di ba? Kaya ka naman sa likod, yung ka na lang, huwag mo na huwag ka na magdala ng tayo. Kaya pa rin yan. Kaya magdala-dala ka pa yun. Ganun ang Diablo mag-accuse. Ano na sa Kristiyano. Nahihiya. Pag ang tao nahihiya na magdala ng mabuting balita, kaya po natin ang sabi ng Panginoon, kung kayo, ako'y kinahiya ninyo sa lupa, ikakahiya ko rin kayo sa akin ang harapan ng aking mga nasa langit. Kaya huwag kayong mahiya. Amen. Lalo na, pag narinig natin ang salita ng Panginoon, dapat ano tayo? Matatag ang pundasyon natin. Huwag tayo magpadala sa Satanas. Tingnan mo ginamit ni Kristo. Sa unang point pa lang natin, mayroon na napakalaki na yung kapangyarihan ng Diyos dito eh. Nakita natin dito, sabi niya, ngunit sumakot si Jesus, nasusulat. O paano kung wala kami yung verse? Saan tayo nakasulat ba? Sa isabi? Saan tayo nakasulat na yung palaw? If God for us, doon pa nakasulat. Dapat nakasulat sa puso, sa isipan mo ang salita ng Panginoon. Kahit saan ka kumaroon, kasama mo ang Panginoon. O ang salita ng Diyos, signan mo si Kristo matalino. Kung ang Diablo, akala niya matalino siya, hindi. Mas matalino ang lingkod ng Diyos. Amen. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. Sabihin ko sa iyo katabi, matalino tayo. Matalino ako. Lumalakas, matalino tayo! Matalino ako. Praise the Lord, Almighty God. Huwag tayo magpanilang. Tingnan mo si Kristo, napakasimple lang yung sagot niya, pero punong-puno ng katalinuhan. Kaya nga, ako po, ayaw ko mag-praise dito yung napakamarami ko paliwili-ligoy. Dahil to the point po tayo pag nag-praise tayo dito. Kasi wala naman ibang pinapakit sa atin yung mensahe mismo ng salita ng Diyos. Napakaganda, di ba? Napakatalino ng Panginoon. Oh, kung ang Diablo gumawa siya ng parang-parahan, tukso si Kristo, sa pues hindi niya malalaya ang Panginoon. Dahil mas matalino ang Panginoon. Akala ng Diablo, ang mga anak ng Diyos ay lalampalampa. Hindi. Ang mga anak ng Diyos ay lumalaban. Amen. Ang anak ng Diyos ay nagpapatuloy. Hindi humihinto. Ang mga anak ng Diyos ay matatag. Kaya nga po ang sinasabi ng bakit po ito pinakita sa atin itong verse na ito, ano? Sabi ko nga, Lord, anong magandang panghawakan namin? At kung nakita po natin dito, sinasamahan po ng Panginoon ang ating Panginoon sa Kristo. Sinasamahan ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Yesu Kristo, nandoon ipinuhos ang kanyang Espiritu. Jesus is led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil after a period of end times fasting. Ito yung tatlong bagay na ginawa at nakita ng Diyos na kung paano tayo magtagumpay. At ito rin tatlong bagay na ito ang makikita natin kung paano po sinubukan na tuksohin ang Panginoong Hesus. At siya'y nagtagumpay. Sabi ko kasi yung mga kapatid, wala tayong ibang pagkukunan ng lakas, kundi ang salita ng Panginoon. Sipin mo,
Dahil sa kagutuman ng Panginoon, doon niya pinasok yung isang bagay na yung pagkain patungkol sa tinapay. Alam na kasi nagutom, sabi dito, nagutom, di ba? Maliwanag kasi sinabi dito na pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo, siya ay nag-ayo ng 40 araw at 40 gabi. Kaya siya ay nagutom. Totoo naman. Si Kristo ay nagutom dahil nasa physical na katawan ng Panginoon. Kaya nga, ang mga tao, ang sino mang tao hindi naniniwala na si Jesus ay nagkatawang tao, ay Antikristo. Kaya si Kristo 100% nagkatawang tao. Pero bago siya nagkatawang tao, 100% siya po ay Diyos. Amen. Kaya kung ngayon sa ilang aral na si Kristo ay propeta, o isang maliit na Diyos, huwag kayong maniwala dyan. Ginadaya kayo ng diablo. Yun ang isang bagay na gusto ng diablo na subukan ng Panginoon. Subalit sa talino ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu na sumasa kanya sa ating Panginoon sa Kristo, ay hindi nakalusot ng diablo. Pero kung hindi tayo magtalino bilang anak ng Diyos, malamang, wala na tayo dito ngayon. Kaya nga, pinupuri natin ang Panginoon dahil sa kabuti niya sa atin. Dahil sa katalino na binigay niya sa atin, nagpapatuloy tayo. Siguro, sa mga lumipas ng araw, nakaranas kayo ng mga pintasyon, baka, di ko lang baka si Joy, nasa pasubukan doon ng diablo Si Joy, o talagang sulit talaga pa na ng palataya mo, Joy. Alis na kita ng inansyan. Di ba? Sige na, Joy. Subukan mo nga sa iyo kung talagang Kristiyano ka na, Joy. Alanta ka daw ngayon pamasahin, Joy. Makagdi ka ba? Diba? Ganon minsan, akala natin simpleng bagay lang yung na ginagawa ng diablo. Doon pala, naglalagay na pala siya ng trap para tayo ay mabitan. Pero matalino tayo dahil ang Diyos ang kasama natin. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Yun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na ginamit ng Panginoon sa Kristo. Dahil po sa ginawa ng Panginoon Diyos, ang diablo ay tumakas, malis. Kaya naman, bumalik na naman siya, kaya isip-isip naman siya dyan sa talas. Alam ko na. Hindi ko nakalusot sa tinapay, Okay? Hindi ko nakalusot sa tinapay. During the time, si Kristo nagpapasing, kasi hilag siya ng pasing. Gagawa naman ang diablo ng paraan. Di ba nalampasan natin ang pagsubok? Dinalin din, maraming pagsubok na nalampasan. Ako sa nagkabro, mapagsakin si nanay Mili, meron agad ngayon, di ba? Para baka natin ang buhay ni nanay Mili. Lahat naman tayo dito, maraming pagsubok na dinaanan, pero nagtagumpay tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ito'y nagpapanamay lang sa atin na ang Panginoon hindi nagbabago sa atin. Na ang Panginoon, kung tayo nananatili sa kanyang salita, ay sa tayo mararanasan natin ang kapangyarihan at tagumpay sa ating buhay. Diba sabi rito, pinalaya ng diablo ni Satanas ng diablo, ay akala niya, malalaya na si Satanas, malalaya na si Jesus Christ sa Satanas. Hindi po. Lumayas, Satanas. Malis, nag-isip-isip naman siguro sa Satanas. Okay, hindi ko yun. Gawin dito kay Jesus. Anak ng Diyos. Sabi doon, anak siya ng Diyos. Kasi sinabi, diniklar talaga na yan ang lubos anak kong lubos kong kinalulugdan. Hindi daw, subukan ko nga. Pagkaroon naman siya. Hindi na kaya. Ayun, sa number 2 kita, temptation of pride. Yan kaya sa number 2. Okay, sabi dyan, verse 5 to 7. Pagkatapos, nandito na naman si Diablo. Pagkatapos, dinila siya ng Diablo sa Jerusalem, sa banal na lungsod, at pinatayo sa tuktok ng templo. Sinabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatingin ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay iingatan, talagumili, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng hinga, di sa mga bato, paamoy, hindi masarap. Diba? Napakasarap ng pananalita ni Satanas. Kung ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Napakasarap pakinggan. Pinaligtad niya lang. Diba? Sinabi ng Ama,
Sinabi ng ama, yan ang anak ko. Lubos kong kinalulog niya. Kung hindi siya. Siya talaga talagang nag-aapinaki siya talaga. Yung may dito ay. Diba? Sabi mo, Kristiyano ka. Diba? Sabi mo, nag-press the Lord ka ba yan? Sabi mo, malakas ka. Gusto mo daw. Makusog ka mo yan. May magsumo ka mo yan. Okay? Ganun mag-isip ang Diablo. Minsan, advance ang Diablo eh. Pero hindi niya alam, mas advance ang Kristiyano. Amen! Ang hindi niya alam na may ginagawa ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Kung tayo ay tapat sa Diyos, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Sapagkat ang Banal na Espiritu, nalalaman sa mga taong namumuhay ng matuwid, namumuhay sa kabanalan namin. Ang Espiritu ng Diyos, tulad ng pagbaba kay dating Panginoon sa Kristo, napuspos ang ating Panginoon. At nandoon ang kapangyarihan, ang karunungan, ang katalinuhan, ibinuhos ng dahil kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo ay hindi puspos ng Espiritu ng Diyos, malamang nabitag na tayo ng Diablo. Ano sabi ni Kristo dito? Sa verse 7, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. O, di ba? Pagkatapos, ay naman, iba na to. Dito na tayo. Ang akala ni Satanas ay madali niya lang matangay ang Panginoon. Dahil hindi niya nakakuha doon sa tinapay kasi nagutom si Kristo. Ito na nga i-over ko sa kanya. Di ba? Ano sabi niya ng Panginoon? Ipinakita. Sinusubukan ang kapangyarihan ng Panginoon. Talagang nalakad ng Diyos, sige, ilinugulaw mo yan kung talagang ingatan mo talaga. Pero, pinalitan niya na itong katarama na ito. Ginamit niya ito para kabitag ang Kristiyano. Pero kung hindi tayo naging matalino, maniniwala tayo. Maniniwala kagad tayo sa mga bulong-bulong ng Diablo. Right? Minsan ang tao, yun, dito ako, madaling ako dito. At kailanganin ko pang makinig. Sumunod dyan sa sinasabi ng Bible, marunong naman ako. Magaling naman ako. Right dyan. Bakit kailangan ko pa ang pasensya ng Diyos? Malakas naman ako. Wala naman akong sakit. Right dyan. Ayaw mong makinig minsan sa payo. Right din yan. Ayaw mong sumunod sa salita ng Panginoon. Lalo pa dyan. Pero ang Panginoon, sinabi niya, ngunit sumagot sa Jesus, nasusulat, di naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kaya nga, lahat na ginagawa ng Diablo, na minsan nakakala natin, yun ay tama. Aralin natin. Alamin natin kung yan ba ay connected sa salita, sa tunay na napapakinggan natin na ayon sa salita ng Panginoon. Kasi ang Diablo, matalino rin, ginagamit din ang salita ng Diyos para mandaya. Sabi ni Kristo sa Matthew, na maraming pupunta rito para magdala ng mabuting balita. Pero sabi niya, mga bulangang propeta, bulangang guro, mga ngaral. Kasi yun ang sinasabi ni Kristo, kailangan hindi ko nakikilala. Ginamit ang pangalan ng Panginoon, 7:21 ng Matthew, pero hindi sila nakilala ng Panginoon. Bakit? Ibang pangangaral at iba ang interest ng kanilang pangangaral. Personal interest ang kanilang ginagawa. Kaya nga alam mismo ng Panginoon kung tayo ay tapat. At alam din ng Diablo sa ating pagkilos kung tayo ay talagang totoo o hindi. Kaya nga ang maraming Kristiyano na umaangat. Maraming Kristiyano ay lumalaki ang ulo, lalo na yung mga pastor. Binigyan ng Diyos na ganyan para gamitin maintindihan, pero kalaunan
Di ba? Example na lang, si Kibuloy. Nung una, maganda po ang turo ni Kibuloy. Hanggang dumating ang panahon na nagmataas na siya. Ang laki ng pride niya. Isipin mong inaangkin niya na siya ang Kristo, na siya ang appointed Son of God. Isipin mong sa kanya na ang kaluluwa natin. Isipin mong ang mundo ay sa kanya na. Kung hindi kayo dadaan sa akin, hindi kayo maliligas, sabihin ko, di ba? Pride yan. Kaya nakumpisa sa Espiritu, nagawa ka sa laman. Pang personal na interest ang nangyayari. Di ba, naging pinipersonal na ni Kibuloy? Inaali niya na ang glory ni Lord. Ginagawa niya, I am the owner of the earth. Isipin mo yan, siya na ang may-ari ng mundo. O, sa'yo na yung mundo. Di ba? Ang nangyari, binagsak po siya ng Diyos. Sige, tuloy na tayo. Kasama-sama po yan. Galing po rin sa mga IEC. Kasama po yan dati. Nagmaraming nilipatan niya ng mga naging baptist siya, kung ano-ano, maraming naging Pentecostal yan. Alam mo nung pumunta sa Israel, nag-aral sa Israel, pagbalik gano'n na, naging ulo niya. Naging mayabang na. O, anong ginawa ng Diyos? Binaba siya. Kaya huwag natin susubukan. Di ba? Pag sabi ni Kristo, Satanas, lumayas ka, huwag mong subukin ang Panginoon ng Diyos. Takot si Diablo. Nagaling naman. Ganun ang Diablo. Wala ka panlaban, sige-sige lang yan. Otoyahin ka, i-insultuin ka, pangihinahin ka, hindi mo yung kaya saan. Nakakaya, huwag ka nang pumunta sa Diyos. Ilang linggo ka lang hindi ng Diyos, at dadalo ka, nakakaya kay pastor, nantay sa mga kapatiran. Ganun ang siyang lumadaya. Hindi ba, hindi ka naman nakapagbigay sa church. Tapos, pupunta ka doon, may handaan pa ka. Baka na pumunta, nakakaya yan. Diba? Isip mo yan. Akala natin, inisip lang natin yan, gawa-gawa ng diablo yun para maghina ka. Kung hindi tayo naging matalino, meron naman, ito, kapag mataas. Porket siya ang pinagkatiwala ng Panginoon. Marami na po ako na-encounter ng mga kasamahan, ng mga pastor na dati yung nag-umpisa, si Lord ang kinataas nila, Jesus Christ. Jesus Christ. Yung nakilala na, ang arapagang nasa kanya ng kapangyarihan. Magiging sa John Ministry, marami tayong mga kasamang pastor na nagsitaasan. Nagtaas yung pride. Ako ang matalino dito, ako dapat masunod. Kaya nagkahiwalay, nagkawatak-watak, kayo yun, binagsak ng Panginoon. At ating sinasabi, maraming tinapusan, nagiging profesor ng mga school, pero nasaan siya ngayon? Binagsak ng Diyos dahil sa kanya pride. Kaya huwag mo susubukin ang Panginoong Diyos. Pagpasalamat tayo kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Sige, so tignan mo hindi siya nagmatas dito. Ibig sasabihin niya na, kaya kita buksain. Ngayon, sa harapan mo yan, sa harapan, kaya kita buksain. Tutusin, may kapangyarihan ng Panginoon Jesus. Kaya Satanas, lumayan sa akin ngayon, Kaya kita unawin ngayon. Pero ano sinabi ni Christ? Huwag mong surugin ang Panginoon kong Diyos. Laging nakasubmit sa Diyos. Laging sa Diyos Ama nakasubmit si Christ. Kaya na naging masunurin sa Pilipos, sinabi niya, hanggang kamatayan si Kristo naging masunurin. Yun ang dahilan. Sa umpisa pa lang na kanyang pangalan, sa umpisa pa lang na kanyang paglilikod, pinakita niya ang kababaang loob. Kaya nga, bakit ito? Natitigtasyon na ng tao sa pride. Dahil gusto maging bishop. Kaya sa ito may ilang pala ang membro, gusto maging bishop, nagpapa-order, nagbabayad lang ng 5,000 para maging bishop. Para tignan sila na, okay, napakataas na position niya, bishop niya na. Hindi si Bishop O'Leary ngayon, hindi ka mo dyan para basta-basta. Hindi na makabaring ka muna si Pastor O'Leary, bishop na.
Ano? Alalay niya si Bishop ngayon, pababa sa tao to. Oh, ang pagkakali ni Bishop, dahil na yan. Grabe pagmamataas na yan. Kapatid, dapat tayo bilang mga lingkod ng Diyos, nagpapakababa tayo sa harapan ng Panginoon namin. Na imbis ang Panginoon ang itaas natin, si Christ ginamit niya. Huwag mong subukin ang pangyarihan ng Diyos. Sa salita lang, di ba? Napakatalino. Napakalalim. May kapangyarihan. Wala nang ibang sinabi dito. Bakit nagsabi ka ba si Satanas? Nung sinabi lang ni Christ, Satanas, lumayas ka. Tayo mga Christ dito, ngunit sumagot si Jesus, kasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon ng Diyos. Meron ba bang sinagot ng Diablo? Wala na. Umalis na siya. Ngayon naghanap na naman siya ng paraan. 4 beses na ginawa niya. Kaya pantalon mo tayo. Temptation of power. Yan. Sabi na. Ito yung, siguro, dito ko lang mamimitan. Kung trust dyan ko. Kala mo sabi niya. Kala mo, nalaman pa ako sa'yo. Ito, pala, mapakita ko sa'yo. Sabi niya. Kaya sabi dito sa verse 8. Verse 8 to 11 na kita. Pagkatapos, dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapakirap ka at sasamba sa akin. Sipin mo yan. Ibang klase natin open ng Diablo dito. Pagsamba na. Di ba? Noong una, tinapay. Kailangan ng tao, tinokso ang tao. Dahil sa kahinaan ng laman, sa gutom, dinali tayo ng Diablo. Pero hindi siya nakaforma. Pangalawa, yung susubukin ang mapangyarihan ng Diyos. Gosok subukin. Kung si Kristo ma-pride, pwede natin kung si Kristo, balik ulit tayo sa verse 2. Kung si Kristo ma-pride, gagamitin niya yung kapangyarihan niya. Lima, binigyan siya ng kapangyarihan ng Ama. Binuhos na simula pa lang nung pagkatapos ng water baptism, nakita lang ni Kristo ang pagbukas ng langit at bumaba ang kapangyarihan ng Espiritu sa kanya. At puspos siya, may kapangyarihan yun. Kaya mo nang gawin yun. Kung ako tao, ako si Kristo. Kung gagamitin ko ang kapangyarihan na binigay sa akin, kaya ko na yun. Uksain si Satanas. Pero hindi ginawa, hindi pinairal nito sa pride dito. Kababaan pa rin. Walang pride na nakita sa atin. Nakita sa Panginoon, walang pride. Hindi natin nakita magmamagasigas sa dito. Diba? May mga tao na binigyan ng posisyon, binigyan ng ganito, pero nag-abuso. Porket siya ang lead pastor, magsugo siya kung ano na lang. Yan, diwa niya. Diwa niya, ikaw naman ka. Pero siya nakatukaw-tukaw lang. Pride yan. Pero kung ikaw ay ginamit ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, mismo ikaw magpakita ng paglilingkod. Sabi nga, ang buhay ng pastor, ang buhay ng isang lingkod, dawag bulsa, ang kaldero, dapat sa church. Kung ano ang yaon kay pastor, iyaan mo, pastor Rose. Kaya nga mayo yung tago-tago, para mayo ang Diablo mahiling. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, since pa ako ilang minutes hindi, inuupit ko sa inyo kung ano ang history ng buhay ko. Minsan, sa tago-tago, sa mga sekreto, dumanyan, titiraw ng Diablo para panghinahin ang kapatid mo. Tignan mo si pastor. Di ba nangangalan siya, pero ganyan ang buhay niya. Ganyan ang bakita ang Diablo, ganyan ang tira ang Diablo. Kaya nga wala tayo dito dapat na tao. Kung tayo naglilingkod sa Diyos amin. Kung ano ang buhay na binigay sa atin na Diyos yun. Walang palihim-lihim pa. Okay, temptation of power. Bakit nasabi natin dito? Verse 8. Pagkatapos dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Hirabi ng Diablo sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasama sa akin. Sipin mo yan, pagsamba na. Marami na ito. Talagang si Diablo gusto talaga
hatakin ang Panginoon Jesus. Babalik ang paningin niya. Ha? Tayo, hindi natin kaya ginawa ng Panginoon. Dahil lang sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nagtatagumpay. Bakit ko nasabi sa inyo ng tagumpay tayo? Dahil ang ating pinuno ay mananagumpay. Amen. Dahil ang ating Panginoon Jesus ay mananagumpay, kaya ang mga anak niya ay mananagumpay din. Sabi niya, sa verse 8, nakita natin, verse 9, sinabi ng diablo sa kanya, hindi sinabi na, verse sinabi na, kaya sumakot si Jesus, lumayas sa Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Diba? Ang akala ng diablo, matitira niya, is Christ. Padalayan niya si Christ. Inuugal sa kanya ang kapangyarihan. Ikaw kaya kung mamahala ka na ilawin mo yan, Jesus niya. Sa kuya na iyang gabus. In mga harap ng building, magagaya ng kotse, mall, sa kuya niyan. Kuya, kung nasunod ka sa pasawan mo, sa iyo mo na yan. Dahil naara, si Kristo ang naglikha kaya. Di ba? Matalinong tuso talaga ng diablo niya. Akala mo matagumpay ka, ha? Dahil ni Kristo nilikha ang daigdig. Amen. Sa mga magitan ng Panginoon sa Kristo, nilikha lang ang bahay. Kaya nandito tayo. Dahil sa mga magitan ng Panginoon sa Kristo. Yun ang hindi alam ng diablo. Ang akala niya sa kanya yung mag-aari. Kunwari lang yan sa imo yan. Pero bago yan sa imo, Satanas. Inaangkin niya eh. Tingnan mo ang karakter ng diablo. Inaangkin niya sa kanya daw yan. Sa kanya kapangyarihan mo niya, kung masunod ka, kaya mandalaya talaga ito, sumandalaya ng diablo. Inaangkin niya na makunyaman. Kaya kung pag-aangkin tayo ng hindi natin, ha? Ugali ng diablo yan. Nakukunin mo yung lupa, hindi naman sa'yo. Yung moon, nililipat mo para lumaki yung lupa mo. Ha? Karakter ng diablo yan. Hindi ganon. Hindi tayo ninuruan ng Diyos. Gusto ng diablo, ino-open ng diablo yung power. Kapangyarihan, pera, kalanyaan, makayaman, sa mundo ito. Alam ni Kristo kung ano ang purpose kung nang pagpunta niya dito. Ano ang pagpunta ng Panginoon? Anong purpose? Ang iligtas ang sangkatauhan at ang buong taong mundo ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya minsan, ang maraming mga tao sa mundo ito, pagdating po sa kapangyarihan, sugapat sa kapangyarihan, tingnan po natin ang ating kapaligiran. Sa political system lang, nakita natin, pinag-aawalan ang kapangyarihan. Ha? Nagbubuwis ng buhay para sa kapangyarihan. Ganun si Satanas. Para lang makuha niya ang tao, para lang makuha niya ang simpati ng tao, para lang makalapit, maakit ng tao, gagawa siya ng paraan para yung bahay, para maakit niya ang tao. Mayroon naman sa sugapa sa kapangyarihan, sige lang ng sige. Hanggang sa tumanda na, gusto niya pang maging presidente, gusto niya pang maging mayor, gusto niya pang maging sugapa sa posisyon. Na lahat tayo may kahinaan, lahat tayo ay may katapusan. Tulad ng pagpapastor, kung mahihina na tayo at hindi mo na kaya, ibigay mo na sa iba. Di ba? Bring over mo na yung magpapalit sa'yo. Hindi ka na nakakalakad at ikaw pa rin mag-preach. Oy, at nakalakad ako nag-preach dyan. Maraming kabataan para bigyan ng pagkakataon para magtayo sa unahan. Kaya may mga kabataan, tinitrain na kayo dito kasi kahit sila ang buhay ng pastor. Sabi ni Mrs. Yan ka na lang, kahit siya ang buhay. Sabi ko ni Mrs. Darling, gumawa na tayo para sa Panginoon. Habang kayo ilakas pa.
Maglingkod tayo sa Panginoon kasi malay mo, bukas mamatay na ako. Sabi nila rin, ganyan ka na naman. Di, mga tayo, nagkakanan, mamatay ka na. Sabi natin. Malapit na. So yun po, para po di tayo ma-temptation, matim ng diablo, sa mga bagay-bagay, dapat gamitin natin ang katalinuhan na ibigay sa atin ng Panginoon. So alam natin, si Kristo alam niya kung sino siya, alam niya ang posisyon niya, alam niya kung ano ang purpose niya, kung paano siya pumunta sa lupa, at alam niya ang gagawin niya. Bago siya pumunta rin sa lupa, binigyan siya ng Diyos ng katalinuhan para magkakaroon tao at mamuhay ng tapat sa Diyos. Na dapat tayo, lagi natin tandaan, hindi naman po tayo katulad ni Kristo na 100% na magagawa natin ito. Maging tulad tayo ni talaga 100%. Then hindi naman tayo katulad ng Panginoon dahil tayo mahina. Pero nagiging matagumpay tayo. Sabi ko nga sa inyo, nirinig lang po ng ang ating panalangin at nagiging matuwid tayo sa pagmamagitan ng ating paglapit sa Kanya. Amen. Pinapakinggan tayo ng Diyos ng dahil sa ating matuwid ng puso. Pero kung hindi tayo kalapagdaman sa Panginoon, hindi po tayo napapakinggan ng Diyos. Ang akala natin, sigaw ng sigaw tayo, pero hindi naman tama ang buhay natin, akala natin napapakinggan ng hindi po. Para lang tayong simpals na pinapalo, pagkatapos tumulog at pagkatapos wala. Pero kung tayo nananatili tulad ng ating Panginoon Jesus, na nasa Kanya ang mayroon siyang teachable heart, mayroon siyang submissive spirit, humility spirit, na nagpapasakop sa Ama, na dapat tayo nagpapasakop sa salita ng Panginoon. Amen. Doon tayo magsabit sa salita ng Panginoon, kaya yung tatlong bagay, temptation of physical needs, alam natin kung paano tayo mapalansin ng Diyos. Kung ang diablo gumagawa ng paraan para tayo wasakin, agawin, dalhin sa kasamaan, ang Diyos ay matalino para tayo pagtagumpahin. Temptation of pride, kung tayo magmataas, kahit ikaw ay inilagay na dyan, humble ka pa rin. Kahit ikaw pinagkatiwalaan na ng Diyos yan, humble ka pa rin. Amen. Huwag tayo magmalaki, magmataas. Ikaw ay pinagkatiwalaan ng mga bagay-bagay, kayamanan o pero ano pa man, ari-arian, pagpakababa ka pa rin sa harapan ng Diyos. Huwag kang middle glory, dahil ikaw ay binigyan ng pinagkatiwalaan. Yun po. At huwag tayo kaagad-agad maniniwala sa inuubil ng diablo na kapangyarihan. Marami na pong nasira, marami na pong nawasak ng relasyon ng dahil lang po dyan sa kapangyarihan. Pumapatay ang tao dahil sa kapangyarihan. Sinisira ang kapwa-tao dahil sa kapangyarihan. Diba? Marami tayong pinatay, mayor pinatay, na malapit na mag-eleksyon, nagtatakbo pa lang mag-mayor pa lang, pinatay na. Bakit? Ayaw niya mapalitan ng pagka-mayor. Gusto niya siya pa rin. Kaya niya pa rin ang manalo. Ganun po yan. Marami nagbabanta. Dahil minsan sugama sa kapangyarihan, kaya pumapatay ng tao. Kaya, mga kapatid, isang paalala sa atin, na itong ginawa ng Panginoon, yung tatlong bagay na pinagtagumpayan niya, ang lalang ng diablo, na dapat tayo ay magtagumpay din. Amen. Amen. Dapat tayo ay lumakad kung ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Tignan po natin kung paano siya naging matagumpay. Ang sekreto lang po ng Panginoong Jesus ay ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay laging mumutawi sa bibig natin. Laging mumutawi, lumalabas sa bibig natin ang salita ng Panginoon. Dumating man ang pagsubok, dumating man ang manlukso, nandoon ang salita ng Diyos para kalabanin, wasakin ang gawa ng diablo. At magkatagumpay tayo. Amen. Tayo po natin kamayo. Dahil gusto ng Panginoon sa atin, magtagumpay tulad ng pagtagumpay ng ating Panginoon. Kung gusto natin magtagumpay, laban sa mga lalag ng diablo, tiyakin po natin ang ating ginagawa na ito po, walang iba. Ang sentro po nito
ang ating Panginoon. Kung gusto natin mamuhay ng mapayapa, kung gusto natin maunlad ang buhay natin, at marating natin ang gusto natin sa buhay, magpasakot tayo sa ating Panginoon. Magpakumbaba tayo sa ating harapan ng Panginoon. Dahil yan po, ang gusto ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng kababaang puso. Tulad ni Kristo. Bagamat si Kristo ay may kapangyarihan na gawin ang mga bagay, pero hindi niya ginawa. Dahil nagpasakot pa rin siya sa Ama. Tingnan po natin ang huling panalangin ng Panginoon Jesus sa Gethsemane. Ang sabi ng Panginoon Jesus, Ama, kung maaari, ilayo mo ako sa sarang ito. Sa aking sasabihin. Pero hindi pa rin ang gusto niya. Ang kalooban pa rin ang makasunod, sabi ni Christ. Hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hanggang sa kamatay, nagpakumbabang Panginoon. Kaya naman mga kapatid, idulog natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos, bagamat sobra na ang ating nararanasan. Sobra ng sakit, sobra ng hirap ang nararanasan natin. Be humble before God. Be trust in the Lord. Na habang ikaw ay nagpapakumbaba na wala kang sinasabi mo, wala kang magagawa, ang Diyos ay napakalakas para ikaw ibaon. Habang sinisikap mo na magtagumpay sa sarili mo, hindi mo makuha-kuha ang tagumpay. Kapatid, tandaan po natin ang lahat ng katagumpay na nagmumula sa Diyos. Ano man ang nais mo, ano man ang gusto mong marating. Kahit minsan niisip mo, akala mo iniwang ka na ng Panginoon. Kahit minsan sa kaunting guilt lang, nasasaktan na tayo dahil sa kahinaan natin. Kapatid, isipin mo ang ginawa ng Panginoon sobra para sa atin. Napagtagumpayan niya ang lahat ng pagsubok, gawa ng Diablo. Pinakita niya na siya po ay may kapangyarihan na lagpasan ito. Subalit ang ginawa niya ay nandoon ang pagpapasakot sa Diyos Ama. Kaya magpasakot tayo sa Diyos. Idulog natin ang ating mga sarili. Idulog natin, ilapit natin ang ating mga sarili sa Kanya. Huwag mong isipin, kapatid, na napakatagal na ito. Huwag mong isipin na paulit-ulit ito. Isipin mo, may nagagawa ang Panginoon. May katapusin din ng lahat. Alam ko na may gagawin ng Diyos sa mga taong nahihirapan, sa mga taong sobrang pangangailangan, sa mga taong nahihirapan sa pamumuhay, sa spiritual na buhay, ang Diyos mayroong gagawin. Bumakbak lang tayo sa Kanyang harapan. Bumakbak lang tayo sa Kanyang salita at panghawakan. Hindi ka mabibigo, kapatid. Hindi ka mawawala ng pag-asa kapag ang Diyos ang siyang inuna mo. O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, kami po'y sumasako sa iyo. Napakaganda. Pakinggan ang salita mo. Napakalalim at napakatalino ang kahulugan nito. Subalit ikaw ang Diyos na nagpapaunawa sa amin. Tapat na Diyos at makapangyarihan na Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Isaac ni Jacob. Sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, kami po ay lumalapit sa iyo. Please, Lord, ipuin mo po ang aming mga puso. Na sa kabila ng kahirapan at pangangailangan, kayanin namin ito, Panginoon. Malagpasan namin ito, Panginoon. Hindi kami nag-iisa. Lord, salamat sa tagumpay. Salamat sa pagtasa. Alam ko namin na hindi namin kaya gawin ang mga bagay nito, Panginoon. Sumalat kayo ang Diyos sa aming pinagtitiwalaan mula sa aming mga puso. Ito ang itinuro mo sa amin. Ito ang napakinggan namin ayon sa iyong salita. Na magpasakap kami sa iyo, Panginoon. Magtiwala sa iyo, Panginoon, sa mga bagay na magbigat. Magtiwala kami, Panginoon, sa panahon na kami kahirapan, kami pinag sa buhay na ito, Panginoon. Salamat sa katatagan. Salamat sa kalakasan. Lord, wala kami ibang hinahanap kundi ang masunod ng iyong kalooban.
kailangan. Kundi makasama ka namin sa buhay na hinahanap. Lord, lahat ng bagay ay ilipas. Lahat ng bagay ay mawawala. Maging ang aming lakas ay hihina. Maging ang mga bagay na ito nasa amin ay mawawala dito. Subalit kayo lamang ang aming may nangahawakan. Matibay na pundasyon ng aming pananampalataya na nakasalig sa iyong mga salita. Hindi kami mawawala ng pag-asa, Lord. Bakit ikaw lang ang gagawin namin? Sinabi mo sa awit 23, O Diyos, ikaw ang ating pastol, hindi nagkukulang, hindi mo kami iniiwan. Inaakay mo kami sa mainam na pastulan. Diyan na lang kami, Panginoon, sa matiwasay na lugar. Sa patis na kung saan hindi tumitigil at bumubuhos ang biyaya mo para sa amin. Lord, salamat din nakikita namin ang mga bagay na ginawa mo para sa amin. Lord, salamat dahil hindi lang kami puro problema ang tinitingnan namin. Lord, salamat. Salamat po. Dahil hindi lang kami nakatingin sa mga kailangan. Hindi lang kami nakatingin sa mga problema ang dumarating sa buhay namin. Kundi tumitingin kami ano ang gagawin mo. Kung paano mo kami pag-uularin. Kung paano mo kami iahon sa kailangan. Tinitignan po namin ang gagawin mo, O Diyos. Sabi mo, Panginoon, sa salita, mapalan ang tao nagtitiwala sa Diyos. Mapalan ang tao walang ibang inasakot ng Diyos. Panginoon, narin mo kami. Lubos kami nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo. Pag-ibig, pagkalinga. Pagyakap ko sa akin, Lord. Salamat, Lord, sa napakalawak na pagpatawa mo sa amin. Jesus, thank you so much. Sa napakalaking pagkakataon, kami makalapit sa iyo. Yes, Lord, hindi kami karapat-dapat sa iyo. Dahil kami mismo hindi namin nasusunod ang salita. Dahil hindi namin nagagawa ang lahat ng pinapagawa mo sa amin. Pero Lord, kanino kami nagpapakumala sa iyo. Minsan pa Lord, bigyan mo kami pagkakataon. Napagawa namin ang mga bagay, makukuliang ka lamang. Papangulit ko lang ka namin sa mga natitirang buhay namin at lakas. Dahil hindi dito sa lupa. Ang pinaplano ko para sa magandang buhay. Kundi doon sa buhay na walang hanggan. Doon sa iyong kaharian, sa piling mo, wala na lang ako. Dahil dito sa mundo, Panginoon, puro kahirapan. Wala nang katapusan ng hirap. Pero sa piling mo, Panginoon, papawiin mo, Panginoon,
kailangan dito malakas Lord. Sa iyong pangako, nanawagan natin, Panginoon. Sa aming pamilya. Alam ko, Panginoon, alam namin na hindi mo na kami tinitingnan, Lord. Magawa ka ng paraan para kami palagi. Magawa ka ng paraan para malagpasan namin ang mga bagay nito. Dahil ang dahilan kung saan, Panginoon, tayo hindi makapagpatuloy. At dahil sa mga nararanasan namin, ang dahilan kung bakit hindi namin maibigay sa iyo ang buhay namin, ang buong oras namin, ang buong lakas namin, at dahil sa mga pangangailangan namin, dahil sa kahinaan namin, O Diyos, pero namin mo pinagkakatiwala sa iyo ang buhay na ito. Dahil alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay may katapusan. Salamat, O Diyos, sa napakaganda ang biyaya mo sa amin. Nariyan ka para i-support mo kami. Nariyan ka para palakasin kami sa panahon ng kailangan. Nakita natin kung paano mo pinagtagumpayan ang lahat ng uri ng pagsubok. Nakita namin kung paano mo nalagpasan ang lahat ng ginawa ng Diablo para ikay atake ng Panginoon. Lord, please, kami po ay nasusulbamo sa iyo. Salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat sa panibagong lakas. Panibagong sigla. Salamat po Diyos sa panibagong buhay. Salamat din sa pagkakataon na kami naglilingkod sa iyo. Sa mga anak kong narito, sa mga kasama kong naglilingkod, Panginoon. Pagpalain po ang mga kapatid namin na dito. Yung mga kapag naglilingkod sa iyo, na kahit anong bagay, anong panahon, nandito sila sa gawain mo, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon. Yes, Lord, ang iyong lingkod, wala naman po may bigay sa mga kapamitan, sa mga anak mo ito na nangangailangan. Subalit aking pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan araw-araw. Pagbukas ka, Lord, na napakaraming opportunity. Kagaya ng mga trabaho, anak buhay, na mapugunan na kayong pangangailangan, O Diyos. Dahil kami, Panginoon, ay nasa buhay pa ng aming physical mga katawan. Kailangan po namin ang mabuhay na nakalungod-lungod sa ibang harapan. Kahit kami nasa ibabaw ng mundo ito, Panginoon, lumalakad kami sa katwiran mo. Namumuhay kami sa iyong mga salita, sa kamanalan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka ng lubusan sa buong buhay namin, sa mga kamag-anak namin, mga mahal namin sa buhay. Salamat sa pag-iingat mo, pagmamahal, at patuloy na pagbibigay sa amin ng lahat ng aming kailangan. Hindi namin alam kung saan kami kumukuha, Panginoon. Subalit alam ko po, alam namin na ikaw ang gumagawa nito para kami pagkakaroon. Para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng Diyos. Maging ito man ay personal namin na pangangailangan sa buhay. Purihin ka, O Diyos, luwalatihin ka sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Tanggapin mo ang papuling pagsamba sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Amen, praise God. Amen po, ako na po tayo sa panalangin po para po sa ating tithes. Natawag ko po ang ating kapatid si Sister Alorna Pagdito. Nasa-pray ka kami sa pangalan.
Yes, Lord. Ang tulus na papasalamat sa amin ito. Na kami po'y nagkalit ng ibon upang patuloy sa pagpasalamat. Panginoon, salamat po sa mga biyayang ito na magagamit namin para sa kanalan ng inyong gawain. Salamat din po sa mga hanap buhay na meron ng isa ang bawat isa sa amin upang magpagbigan. Panginoon, samahan mo kami makatag po ng mga kaluluwang malayo sa iyo. Ang patulungan namin magtiwala ang pagpuli sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Sa kabila ng aming pagkukulang, kami patuloy mong sinasamahan. Yes. Binibigyan ng aming mga pangangailangan. Amen. Pinagagaling sa aming mga karamdaman. Yes. Salamat, Lord, sa iyong presensya na araw-araw namin na naranasan sa aming mga buhay. Yes. Na patuloy na gumagabay, nag-iingat sa amin, sa lahat ng aming ginagawa, Yes. kung saan ang Panginoon. Panginoon, pinasasalamat namin, Panginoon, ang aming mga buhay na meron kami at kalakasan na alam namin ito'y nanggagaling sa iyo. Ito po ang aming sarang dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.